Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pupupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Natitipon po tayo ngayong ika-15 linggo sa karaniwang panahon at sa pagpapatuloy po natin ng ating nobinaryo sa pagpapasalamat po natin sa Diyos para sa biyaya ng isang komunidad at simbahan dito sa distrito ng San Nicolas, itong parokya ng ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Soledad. Palakpakan at purihin po natin ang Panginoon sa biyaya ng ating buhay. Kung ating pong titignan, natatampok po ang tatlong mga tao o grupo sa ating mga pagbasa. Si Amos, si San Pablo at ang mga alagad. Ang pagiging propeta, ang pagiging disipulo, ang pagiging alagad ay hindi kailanman mga madadali o mga magagaan na responsibilidad. Lalo tigit po noong mga unang panahon, napakadali maging disipulo o apostol ngayon. Pag-post ka lang ng Bible verse, nakapangaral ka na ng salita ng Diyos. Makatayo sa isang simbahan na may magandang sound system, napakadali na ngayon. Pero lalo't higit o mga unang panahon, kung ikaw ay itawag sa buhay bilang propeta, disipulo at alagad, humanda kang humarap sa madaming mga komplikasyon ng iyong buhay. Pero natapos at naganap naman ni Amos, ni San Pablo, at ng mga alagad ang kanilang mga tungkutungkulin dahil sa awa at grasya ng Diyos. Pero may iisa pong bagay na marahil sila ay nagbabahaginan sa kanilang pagiging mga alagad. Nais ko pong balikan ninyo yung sinabi ni Propeta Amos sa ating unang pagbasa. Nung siya ay tinalagan ng Diyos para maging propeta, ang sinabi niya, wala akong kakayanan dyan sa pagiging propeta. Isa lamang akong simpleng tao. Isa lamang akong pastol. Isa lamang akong tagapangalaga ng mga tupang ito. At sino naman ako para bigyan ng magandang responsibilidad na ito para maging pastol ng ating Panginoon, maging propeta ng ating Panginoon. Marahil sinabi rin ito ni San Pablo sa kanyang buhay. Kaya naman buong pagmamalaki niyang sinabi na ito ang buhay ko ngayon. Isa akong mamamatay tao dati, isa ako sa mga umaayaw sa mga sumusunod kay Jesus, pero salamat sa Diyos dahil pinuspos ako
ng mga dakilang biyaya ng Diyos para magampanan ng aking pagiging disipulo. At kung titignan din po natin ang ating mga alagad, ang mga alagad ni Jesus, sabi nga po nung isang pari, wala daw pong makakapasa sa isang napaka-masinsinang pag-screen sa mga ito. Dahil kung pagalingan lamang, talo na ang 12 ito. Walang-walang ibibigay ang mga taong ito. Pero sa kabila ng kanilang pagiging maliit, may Diyos na hindi nanliit sa kanyang paningin para sa mga taong ito, para iangat ang mga ito, para maging totoo sila sa pagiging propeta, sa pagiging disipulo, at sa pagiging mga alagad. Mga kapatid, ito po yung pinagpapasalamat at pinagdiriwang po natin kasama ng mga karakter ng ating mga pagbasa. May Diyos na hindi tumitingin sa atin at hindi tayo minamaliit. Hindi iniisip na tao ka lang, babae ka lang, lalaki ka lang, bata ka lang, nanay ka lang, taga-tondo ka lang, taga-kamba ka lang. Dahil hindi po yan ang ipinagdiriwang po natin. Ang pinagpapasalamat natin sa Diyos, ang Diyos na hindi kinalala ang ating kaliitan, ang Diyos na hindi tayo minaliit, kundi ang Diyos na patuloy na inaangat tayo upang tayo ay maging mabuti at mapagpalang mga tao. At sa gantong diwa po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng ating parokya at ng ating komunidad. Marahil meron po dito sa mga nagsisimba noong narito na, nung nagsimula ang Nuestra Señora de la Soledad bilang parokya noong 2009. Sa mga lola po ba, narito na po ba kayo noon? No? Ayan. Mga young looking pa po kayo noon. Kung kayo po ang tatanungin ko, no? Ano po ang naging reaksyon ninyo nung sinabi ni Father Benji o sinabi ng Archdiocese of Manila na ang isang kapilya, isang lugar dito sa Tondo ay magiging parokya? Kung alam ninyo yung mga parokyang nasa tabi ninyo, napakalaki ng parokya sa Binondo. Nandyan lamang ang parokya ng Santo Niño sa Tondo. Tumawid ka lang, nagdun po ang bahay natin sa Manila Cathedral. Soledad sa Kamba, maliit na lugar, magiging parokya. Hindi po ba parang sinabi din po natin ang sinabi ni Amos? Ako, pastol, maliit na tao, magiging propeta? Marahil nabanggit nyo rin po yan sa inyong mga sarili. Itong karumpot na lugar na ito, magiging parokya ng ating mahal na ina at hindi ng kung sino-sino man. Pero hindi po kayo minaliit ng Diyos. And after 15 years, ito na po kayo. May 3 mabubuting mga naging mabuting pastol sa inyo. Sana ay sa susunod, makapamunga ng magaganda at madadaming bukasyon sa lugar na ito. May parokya at simbahang bato na maganda. May mga simbahang tao na gwapo at magaganda. Ayaw niyo po yatang maniwala. Dahil hindi po minaliit ng Diyos ang Kamba. Hindi tinignan ng Diyos ang Kamba bilang isang lang sa buhay na ito. Hindi po kayo tinignan ng Diyos bilang isang paslit na tao na walang kakayanan. Dahil hindi tinitignan ng Diyos ang kanyang minamahal na maliit. Tinitignan niya ito isang taong may kaya, may kapasidad, may lakas, may inspirasyon
para ipagpatuloy ay ang kanyang misyon. Kaya po dito sana sa ating parokya at sa ating komunidad, mamalagi ang espiritong gayon sa ating mga pagbasa. Makita ng mga nanay, ng mga tito at tita sa parokyang ito ang kakayanan ng mga maliliit na batang ito. Na kapag dadating ang panahon, mawawala po tayong lahat dito at sila naman ang mamamayani dito. Sana po ay huwag niyo pong maliitin ang kapasidad ng mga munting mga taong ito. At gayon din ang mga munting kapasidad na kaya po nating ibigay, bata man ho tayo o matatanda. Dahil hindi nanliliit ang Diyos sa atin. Hindi tumitingin ng Diyos sa bawat isa sa atin na walang kaya at walang kapasidad. Hindi po tayo minamaliit ng Diyos. Tinitingnan na tayong puno ng lakas, puno ng kakayanan, kaya kaya nating gampanan ano man ang kanyang ibigay.